Ito yung Megaforce Plus na battery. Palagay ko yung iba sa inyo hindi pa ito nakikilala kasi baka kasi puro branded yung ginagamit natin. So share ko lang sa inyo. Ito 130D31L. Ayan po yung tinatawag na battery type. Tapos yung 130, ang tawag daw po sa kanya performance rating. Sabi ng isang subscriber natin dito sa YouTube channel natin, nag-comment siya. Performance rating daw ang tawag doon. So totoo naman kasi napansin ko kapag mas mataas yung number doon, mas maganda yung battery, mas mataas CCA, mas mabigat. Kapag mas mataas yung performance rating talaga, feeling ko mas maraming plate sa loob yun mga paps. So tara guys, buksan na natin yung battery para maipakita ko na sa inyo kung ano yung tsura. Syempre sinama na rin natin sa video yung unboxing ngayon. Naka-tape lang naman yan sa ibabaw, so tinanggal ko lang yung tape gamit yung blade. Ayan guys yung laman nya. Tapos yung warranty certificate, ayan. Tsaka ito na yung battery. Medyo mabigat itong battery na to guys. Talagang siguro talaga maraming plate sa loob. Sa mga car battery napapansin ko guys na kapag mas mabigat yung battery, mas matibay, mas tumatagal yung lifespan nya. So pag bibili kayo ng battery, mas maganda kung mas mabigat yung baterya. Meron kasing mga baterya na mura nga pero magaan naman. Baka kulang sa plate sa loob yon. So disclaimer lang po. So welcome back to my channel, Battery PH. Ito na guys yung battery, ayan o. Kulay orange yung sticker na nakalagay sa kanya. Parang umaapoy-apoy, ayan. Tapos dito nakalagay sa ibabaw yung battery type, yung CCA tsaka yung AH, yung ampere hour. Dito meron din siyang nakalagay na battery indicator. So tapos yung sticker na yan, huwag nyo tatanggalin yan hanggat may warranty pa po yung battery. Ang warranty nga pala nitong Megaforce Plus, 24 months. 2 taon yun mga paps. Tapos may paganyan pa siya, yo. Ayan o. So dito sa gilid, ganyan lang siya. Matibay naman yung kaha ng mga Megaforce na to guys. So ayan o, meron siyang breather. Ayan, ayan yung gilid. Tapos dito sa ibaba, meron siyang lock holder. Yung iba kasi mga paps na sasakyan, nasa ibaba yung lock ng battery. So mainam yan, meron siyang ganyan sa ilalim. Halos kaparehas lang naman ito ng isang 3SM battery na Megaforce yung binebenta ko dito. So ayan. Ang size nito 3SM guys. Maganda to sa mga pick up, sa mga SUV, yung mga diesel engine. Ayan o, medyo mabigat to. Sa mga Fortuner, sa mga Montero guys, ayan, 3SM kasi mga Montero. Hindi pa sila nagpapalit ng mga special type battery. Ito, maganda to sa Montero guys. Ayan o, Megaforce Plus. Ito yung sinasabi kong isang Megaforce. Ayan. Ito usually na mabili sa akin, 95D31L. Kasi actually, ito lang sapat na. Matibay na to guys eh. So, kumuha lang ako na itong ilang piraso na Megaforce na to para ma-review ko na din. Kasi actually, gusto ko rin malaman kung ano ba yung pinagkaiba nito dun sa isang Megaforce. So ayan, nagulat nga ako, mataas pala yung CCA nito. Tapos testingin natin guys ng actual gamit yung battery tester para maipakita ko rin po sa inyo. So tara guys, testingin natin. Eto guys yung gagamitin kong battery analyzer na tester. Hindi nito kayang basahin yung cranking ng sasakyan tsaka yung charging niya. Ang kaya lang nitong gawin battery analyzer, mag-check lang ng battery. So mas mura to compare dun sa mga ibang ginagamit ko na tester, pero maganda siya, accurate naman guys. Turo ko rin sa inyo kung paano gamitin ito kasi yung iba sa inyo baka nag-order nito, yung mga nanonood diyan. May na-discover kasi ako dito guys eh. So ayan. Ganito lang siya gamitin, tap nyo lang sa positive and negative tapos iilaw na yan. Dito yung nagbi-blink na yan, diyan lang tayo pupunta. May mga pamimilian kasi dyan eh. Ayan, oh. Yan yung battery type mga paps. So dito tayo sa standard lang. Ayan. Tapos enter natin. Dito sa ibaba may pamimilian din dyan. Ayan, CCA. Ayan, oh. So dito tayo sa EN. Napansin ko kasi guys kapag sa CCA
mataas yung reading niya. Pero pag dito sa EN, accurate lang naman. So sa mga gumagamit na ito, mas suggest ko sa inyo sa EN tayo mag-testing para accurate siya. Tapos dito guys, ito yung settings rating. Set lang natin sa 600. Yung mga battery naman kasi guys, usually nasa 600 cca, kaya pang paanda rin yung sasakyan. So good battery pa kapag ka nasa 600. Ayan, enter natin. Ayan yung health niya, yung nasa una, yung SOH, state of health o status of health, 100%. Tapos dito yung internal resistance 2.9. So good yan guys. Tapos yung voltage niya, medyo mababa yung voltage nito, ayun, 63% lang. Pero tataas pa naman yan syempre kapag umandar na siya sasakyan, magcha-charge na po yan sa alternator. Kaya disregard nyo lang naman yan. Importante yung CCA mataas, ayun, 930 yung actual CCA niya. Ayan. Kapag mataas yung CCA guys, mas maganda, mas powerful kapag in-start nyo, malakas yung starting power. Ang naka-indicate dito 920. Ayan, yun yung sinasabi ko kanina na dapat sa EN tayo para mas accurate yung reading na itong battery tester natin. So ulitin natin guys. Dito tayo sa standard, yung battery type yan. Enter natin. Tapos dito lang tayo sa EN. Ayan. Tapos set natin yung setting ratings ng battery. Pwede naman yun eh. Pero para hindi na po kayo mahirapan, sa mga 2SM tsaka 3SM battery, iset nyo lang po ng EN tapos 600 ratings. Lumalabas naman kasi actual CCA nyan guys. Kasi kapag ka nasa 600 naman guys yung CCA, okay pa yun. Kaya pa talagang paandar yung mga diesel engine na makina ng mga sasakyan natin, mga pick up, mga SUV. So ayan, 930 yung resulto. So okay naman, mas accurate kasi guys, kasi may mga settings rating dyan, yung CCA tsaka yung iba pa. Kaya mas recommended ko dun po kayo sa EN mag-check para mas accurate. Yung iba kasi guys na customer, may mga ganitong gamit, hindi sila marunong. So mamamali po tayo ng pag-reading ng battery. Iba-iba kasi yung battery type mga guys . So mas recommended ko doon tayo sa EN. Tapos eto guys, may nakalagay sa kanya sa likod, nakasulat. Parang conversion lang to ng yung pinaka CCA niya doon sa AH sa ampere hour. Makikita nyo kung ilang ampere hour pa yung battery. Ayan. Pero may naka-indicate din dito guys 130. Ayan na. 130 ampere hour. Feeling ko mas mataas pa yung AH ng battery na to sa actual test niya. Ang kagandahan sa mataas yung AH ng battery, kapag sabay-sabay mong niload yung mga accessories ng sasakyan mo, halimbawa rin nagse-setup kayo mga sound system, malalakas na ilaw, busina, tapos kagaya ngayon tag-ulan, may wiper pa, kahit pag sabay-sabayin mo yung paggamit nyon, kayang-kaya ng battery isuportahan yung load ng sasakyan mo. So guys, ang presyo nga pala nito, bentahan ko nito 7,000, tapos 24 months ang warranty. Sa mga nagtatanong kung saan located ang aking battery shop, dito nga pala ako sa Cabiao, Nueva Ecija. Hanapin nyo lang po Enteng Battery. Ako nga pala si Enteng. Syempre kapag dito kayo bibili sa akin, meron tayong big discount. Meron na kasi mga guys na customer ko, mga taga ibang bayan. Shoutout nga pala sa mga taga Peñaranda, mga taga San Antonio, Nueva Ecija. So shoutout sa inyo guys, maraming salamat sa pagbisita dito sa aking battery shop. So yun lang guys, maraming salamat, sana nakatulong, bye bye.